Masarap na pagkain at nakaka-relax na lugar ang hanap ninyo. Tara, samahan nyo kami sa Silangang Nayon Park and Restaurant na matatagpuan dito sa Barangay Bantige, Pagbilao, Quezon. 3 hanggang 4 na oras lang ang biyahe mula sa Metro Manila. Pagdating namin dito, nag-fill up na kami ng form tapos nag-check-in na kami agad. Dahil wala nang available na pang 2 persons kaya pang 4 persons na yung binook namin. At masasabi kong napakasulit naman dahil malaki ang room at komportable ring matulog. Una nga rin namin tinanong yung wifi bago kami mag-check-in. Mabilis yung wifi nila dito, kaya kung nagtatrabaho kayo habang nakabakasyon, pwedeng-pwede kayo dito. May cabinet, may mini ref, meron na ding kape, at walang issue sa aircon at meron ding TV. Sa toiletries naman, dahil 4 na tao nga yung nakabook, kaya 4 din yung toothbrush. May tissue at saka sabon. May heater at saka syempre, meron din silang bidet. Ito nga pala yung kanilang CR. Bandang 4 PM na nung nag-order kami ng merienda. In-order namin itong pansit canton at sulit dahil masarap at marami din yung serving. Nag-add na din kami ng bottled water dahil akala namin walang kasamang tubig. Sa mga gustong pumunta dito para kumain, pwedeng-pwede naman dahil wala silang entrance fee. Walang cottage fee, pero meron silang corkage fee sa mga magdadala ng inumin at pagkain galing sa labas. Bukas sila mula 10 AM hanggang 10 PM. Sa mga gusto namang mag-swimming, meron silang entrance fee na 250 for adult at 200 pesos naman sa mga bata, 4 hanggang 12 years old. Pero kung naka-check-in ka dito, libre naman. Para naman sa rates ng accommodation, meron silang room for 8 persons, 7,000 pesos. Para sa 4 na tao, 4,750 at yung pang 2 tao naman, 3,750. May additional fee na 800 pesos para sa extra bed at 500 pesos naman per excess person. Super nice ng kanilang swimming pool na talaga namang ma-enjoy ng lahat. Tuwang-tuwa nga si Sky dito kaya ilang beses na siyang nag-slide. Ang ganda nga ng view kapag nandito ka malapit sa swimming pool. Nag-e-enjoy talaga ang mag-ama dahil solong-solo lang nila dito. Mas prefer talaga namin pumunta during weekdays kasi konti lang yung tao. Unlike kapag Friday, Saturday and Sunday talagang madami. After mag-swimming ni Sky at ni Daddy, nag-ayos na rin kami para mag-dinner. Hanggang 8 PM nga lang din pwedeng umorder ng pagkain. Pero pwede kayong magstay sa cottages hanggang 10 PM. Pwede kayong pumili sa mga cottages na available kung saan ninyo gustong kumain. At talagang nakaka-amaze yung view dito sa gabi. Tapos dinagdagan pa nila ng mga pailaw. Napili nga namin kumain dito sa kanilang floating cottage. Dahil marami yung serving ng pagkain, hindi talaga namin maubos lalo na 2 lang kami ni Daddy. Narinig yata ako ng waiter. Kaya ang sabi niya sa akin, pwede naman daw naming ipatabi yung tira tapos iinit na lang bukas pag gusto na namin kainin. So yun yung ginawa namin, pinatabi ko muna kay kuya tapos sabi ko, bukas na lang namin kakainin yung natira. Napakatahimik dito at talagang nakaka-relax, talagang enjoy na enjoy kami dito. Buti na lang nung gabi hindi umulan. Kung marami kayo, mas makakasulit sa pagkain dahil meron silang nakaset, good for 10 persons na. Ito nga pala yung mga listahan ng pagkain na pwede nyong orderin kapag pumunta kayo dito. Sa day 2 naman, pagkagising namin, umorder na kami ng breakfast dahil mga 9 AM na rin siguro at saka gutom na rin kami. Free na pala yung almusal kapag nag-check-in ka dito. Dahil 4 rin yung breakfast namin, kaya nag-order ako ng hot chocolate at saka ng coffee. May bangus, sausage, luncheon meat at saka crab omelette. Pwede kayong pumili kung saan nyo gustong kumain pero kami, mas pinili namin dito na lang sa room dahil nakakatamad pang mag-ayos. Ang pinaka nakakatuwa dito sa Silangang Nayon Park ay yung eroplano na nagdi-deliver ng pagkain doon sa mga floating cottages katulad nito. For lunch namin, yung tira naming pagkain kagabi tapos nag-add na lang kami ng sinigang na tanigi. Sobrang sulit for only 400 pesos, ganito na kadami. At syempre, trinay din namin itong halo-halo sa buko. For only 150 pesos ay grabe, sobrang sarap. Umuulan ng umaga kaya dito kami kumain sa cottage malapit sa hotel room. Pero ito yung view kapag umaga.
Around 3:30 na kami dumating dito kahapon. Medyo late na nga kami nakapag-check-in, kaya sayang hindi talaga namin nasulit yung oras namin dito. Pero kung pupunta kayo, mas maganda pumunta kayo dito ng before 12. Dito na kayo mag-lunch kasi pwede naman kayong tumambay or mag-swimming na bago kayo mag-check-in. Tapos, kinabukasan, ganun din. Para sulit talaga kasi yung swimming pool nila, parang around 6 PM lang din yata. So, ayun, maraming salamat sa panonood and don't forget to like and subscribe to our channel.